sa mga manonood po na hindi po nakakaalam and for public awareness po, ang sanglatira po, example, may isang tao po na magsasangla ng kanyang bahay. Example, sa case ko po, it's for 2 years contract, 150,000. So, bibigay po niya sa akin yung bahay niya. Nasa sa akin po kung ako po ang titira doon or papaupahan ko po siya. So, after po ng 2 years, isosolid niya po sa akin yung pera ko, 150,000. yung 150,000, and then ibibigay ko po sa kanya yung bahay niya. Pero kung hindi po siya magbabayad, pipirma lang po siya ulit ng another contract po for renewal po na same contract. Oo, so para kang umupa. In other words, hindi parang po siya. parang in advance mo yung rent. Hindi po Parang siya ganun po, attorney. Bali po, kung yung isang tao po, attorney, ay umutang sa akin, ang tubo po niya ay yung pagtira ko or Yun na pagkuha nga. ko po Oo. doon sa Bahay, opo. townhouse, condo, Yes or whatever. po, opo. Okay. Well, itong transaction mo ngayon is with a person named? Opo, Eliza Lane Dumaya po. Okay. So, Ano yung inalok niya sa'yo? Opo, nag-start po yan April 18. Ito po ay isang bahay po sa isang subdivision, Amaya Escape, Cabanatuan City. Napakagaling po talaga, Sandali attorney lang. ng kwento. Go po. Sure ka na bahay niya yun? Verify ko po sa barangay at sa guard. Sure po ako, madam, na siya po yung current owner. Pero hindi po siya yung legal or first owner. Pero to simplify it po, siya po talaga yung current owner. Okay. Ibig sabihin, nasa kanya yung titulo ng lupa at bahay. Wala pa po siya, attorney, na titulo ng bahay kasi po hinuhulugan pa po na-turn over. siya Okay. sa bank financing po. Okay. Yes po. At sino ang nakatira doon nung Siya- verify mo? Opo, so nagpunta po kami meet up April 18. I do the ocular visit of the property to check the property kung kanya po talaga yon. So, kanya naman po, nagkita po kami ng personal. Actually, attorney, initially 100,000 po yung usapan namin for 1 year. Pero sabi po niya ay napakagaling po talaga ng scheming or kwento po niya. Sabi po niya, nung nagkita po kami ng personal, kaya po mas naniwala ako, ay magpapadagdag po siya ng 50,000 at magiging 2 years. So, a total of naging 2 years At po. a bad deal kung Yes po. So, tutuusin. ang kwento po niya. Pero, Go po. sino ang nakatira doon sa bahay nung Siya po. siya? Yes So, po. nung nandang punta ka. Tsaka asawa So, po. ibig sabihin, nung binigay mo yung pera, ang expectation is aalis siya. Nag-usap po kami, ang sabi po niya, bigyan daw po niya ako ng 2 weeks para makaalis dahil kaya daw po niya sinasangla yung property ay Spain daw po silang mag-asawa for 2 years. So, kaysa daw po Ay, may ganun, walang tumitira dun po sa bahay. Napakaganda talaga ng scheming, Seryoso. attorney, di po ba? Sa halip daw po na walang tumitira dun sa bahay kaysa umupa daw po siya ng caretaker. Ako na lang daw po yung at least Okay. nagamit po niya yung So, pera ko. ganun sa po siya. ganung paraan, ay sa ganoong sistema, Yes kailan ka dapat na magte-take over dun sa bahay? So, ang usapan po namin ay by the end of April. So, nagbayad So, po ako April sa kanya 30. ng mid-April. Opo. So, within that 2 weeks, attorney, nakausap ko po siya. Ay nakaramdam na ako, attorney, ng talagang parang scheming ito dahil Naku. araw-araw po niya ako, attorney, inuutangan ng 20,000. Alam na po niya na nasa ospital ako. Nag-send pa ako ng video Sandali. nasa... So, hindi, magkano suma total na nabigay mo sa Suma kanya? total po ay 175,000 po. Utang po yung 25,000 during that Okay. 2 weeks duration. And then yung 150,000 po na talagang So, sangla 150 plus 25, Plus 25 na 175,000. Yes po. Nung pumunta ka doon ng end of April, first week of May, Opo. So, sinong nandun? So, nagpunta po ako doon dahil expect ko na po siya na gano'n. Nagdadahilan na po siya, na kesyo-kesyo. Pag nakausap niyo po siya, attorney, ay baka attorney, mapabilib din po kayo. Kailan mo siya May huling depression. Nagkausap po kami ay May na po kasi during that 2 weeks, kinabahan na po ako, attorney. So, nag-investigate at nag-research na po ako. Nakita ko po online po ito ha. So, for the record po na 2025, I did the research na may nag-post na sa kanya na binansagan na po siya na professional scammer ng mga taga-Dubai, taga-Hong Kong. So, before pa po kami, Eto. attorney, magkakilala. And by that time po, sa Nueva Ecija po pala, hindi lang po ako ang napagsanglaan niya. 3 po kami. Si Ma'am Josie Fermin,
Martin, si Ma'am Marie DC de la Cruz, at saka po ako. So, nagpunta na po ako sa barangay Ayan, ito na yan. Siya ba ito? Yes po. Ayan po, 2025 yan, attorney. If we will calculate the details within a month, kaya po niyang magloko ng less than or about a 10 person. So, kaya totoo po na maaring 50 to 100 person na po ang nagancho po nitong taon na to kasi way back 2025, 2024. Nasaan attorney. nga itong property na ito? Na sinasabi Amaya mo? Scape, Cabanatuan City po. Subdivision Cabanatuan. po siya. Okay. Opo. Itong last mo na pagkausap sa kanya nung May pa. May and nagre-reach out po siya sa akin pero through barangay ko na po siya gustong i-reach out kasi nagharap po kami attorney 3 beses sa barangay, hindi po siya sumipot. Saan barangay? Ito ba yung barangay Bangad Tanawan? po. Barangay Bangad, Cabanatuan City po. Magka-same barangay lang po kami attorney. So nagkita po kami Sandali, sino ito? Bakit tayo nasa Aurora? Opo, kasi po nagtatago po siya minsan. So Eliza, anong masasabi mo Yes, dito sa kay Desa na reklamo? Handa ka bang isoli yung Ma'am, pera niya? Yes, ma'am. Yes naman, nagre-reach. Siya na nga po nagsabi based sa kanya, nagre-reach out ako sa kanya, di ba? Nagre-reach out ako to settle her money. Ma'am, ganito kasi yung nangyari. Nag-offer ako sa kanya ng sanlatira sa bahay ko kasi nga, OFW kami Sandali po, lang. paalis kami. Ganito lang naman yun, Yes, kasimple. Kailan mo maibabalik sa kanya yung 175,000 niya? Ma'am, ganito po kasi, inofferan ko po siya ng sanlatira na offer kasi nga po wala na pong titira nga sa bahay namin. So ngayon po, ang hindi po siya natuloy kasi yung first owner, yun po yung may ayaw, hindi po ako. Bakit mo isasangla tira kung hindi naman pala sa'yo? Ma'am, sa akin po yun, may contract to sell po ako na sa akin po yun, binayaran ko po ng 700,000 yung bahay plus renovation which is 100 plus thousand or 200, around ganun, ma'am. So, bayad ko po yung bahay. So, may contract to sell po ako. May rights po ako na ipasanlatira yung bahay. Pero bakit ikaw ba ang nakatira doon nung nag-transaction ka? Yes, ma'am. Oo, ma'am. Oo, ma'am. O so, anong naging problema? Bakit ayaw? Yung hinarang, ma'am, nung first owner, sabi po, as per daw sa contract, fully paid ko na, ma'am, yung 700,000. So, I have all the rights na kung sino yung papatirahin ko o kung sino yung titira, yung fully paid na yung bahay at lupa. Yes, ma'am. O di wala May nang contract to karapatan, sell po bakit pa natin pinag-uusapan yung first owner? Kasi ma'am, siya po yung nagharang. So may proof po ako kasi O nga, pero bakit niya naharang kung bayad ka naman na pala? kasi ma'am, ayaw po. Yun pa nga po kaya din po ako sa inyo lalapit. Actually po nag-email po ako sa inyo kasi bayad ko na po yung bahay. Kaya lang po hinaharang po nung owner, nung first owner. Actually pinost pa nga nila ako ayaw po nilang ibigay yung deed of sale ng bahay. Bayad ko na po yung bahay. Oh. So ma'am, kaya po hindi, ang i-explain ko lang, kaya po hindi siya natuloy, si Ma'am Desa, inaamin ko naman po yung, sige, may lapses po ako, inaamin ko po yun. Pero pagkukunan. Eliza, kung nabayaran mo na, meron ka naman sigurong, di ba? Meron ka namang deed of sale. Contract to sell, meron ma'am. kang Ma'am, yung deed full of payment. Contract to sell lang, ma'am. Contract to sell. Yung deed of sale, ayaw nga pong ibigay nung first owner. Kasi ma'am, ang dami nilang sinasabi na, ang dami nilang gustong idagdag sa deed of sale na wala naman sa first na kontrata namin. Ay. So kaya ma'am, may proof po ako, ma'am, na yung first owner, siya yung humadlang sa bahay. Anong sabi Nakausap ng ko owner? po, fully cooperated po yung owner at hindi po niya alam na ito pong si Eliza Dumaya ay sinasangla po yung property. So I have the proof with a notarized po sa abogado na nagko-confirm po yung first owner na hindi po niya alam na sinasangla po ni Eliza Pero yung property. bayad na ba siya kay sa first owner? So technically po, hindi po siya fully paid doon sa bangko, pero bayad po siya doon sa 700,000. Siya po, attorney, ang ayaw pumirma nung kontrata po nila. Kasi po, ang mangyayari po sana, example, tayo pong tatlo, ako po yung buyer, si Ma'am Cherry po yung first owner, as witness, di po ba? Tapos kayo po si Eliza. So, hindi po siya umaagree po sa ganun, paulit-ulit lang po siya na nagpapa-delay po. So ngayon, simple lang Eliza, kailan mo ko babayaran at dapat bayaran mo na ako ngayon. So I understand Alam mo ma'am, ilang beses kitang na-reach out to settle the payment, na mag-settle sa'yo, di ba?
At saka, ano ko lang yung sinasabi mo kanina na nagtatago, ha? Never ako nagtago. Ako palagi ang nagre-reach out sa inyo to settle the money. Meron ka pa bang ibang hinaharap na kaso? Attorney. Eliza, meron pa bang ibang properties na ganito? Wala. Wala, attorney. Wala, attorney. So, ang problema lang is itong kay Desa. Yes po. Attorney, ang sabi ko pa nga sa first owner, ang offer ko nga sa kanya, yung 700,000, parang wala nang magulo, di ba? Kasi nagbayad naman ako. Yung 700,000, ibalik niya sa akin or ilas na niya yung para kay Sandali, Condesa, ibalik niya sa akin. Eliza, ang pinag-uusapan dito, labas si Desa sa usapan ninyo ng first owner. So kung hindi mo ma-deliver yon for one reason or another, it is incumbent upon you to make good dito sa transaksyon naman ninyo ni Desa. Kasi out siya. Joseph, magandang hapon sa'yo. So ikaw ang Opo, isa sa mga nagsangla tira rin. Ano ba ang transaksyon mo kay Eliza? Hindi po, ma'am. Sa ano po, ma'am, sa work abroad po, sa Dubai. O so ano naman ang transaksyon mo sa kanya? Lalo lang, ano po, ilalap na po kami ng trabaho sa abroad, sa Dubai. So recruitment. Illegal recruitment Opo. po. Magkano ang binayad mo? Lalo ang nakuha niya po sa akin, ma'am, umano po na 8,000 plus po. 8,000 plus. Okay. Si Joseph yan. Taga Yes, saan ma'am. ka ba, Joseph? Sa Nueva po, ma'am. Nueva Ecija din. Okay. Opo. Eliza, kilala mo si Joseph? Attorney, nag-reach out kami sa kanya, yung pinsan ko, yung mother ko, nag-reach out kami sa kanya na magkita kami sa barangay. I have all the proof. Kasi 8,000 pesos, ma'am. 8,000 pesos. I can return it right away, ma'am. Yung amount, Eliza, gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, it's not the amount, ha? It's the act of recruiting and using... Ma'am, hindi ko po siya, ano ko po yan, itinatanggi ko po na niloko ko po siya. For the record din po, pabarangay po ako 3 times hearing sa kanya for Eliza. Hindi po siya sumipot. So, simplifying po na Ma'am, nagtatago po talaga ito. Nag-send po ako ng Ma'am, demand walang letters tuon. multiple times. Ayun Kaya pa hindi nga po totoo talaga. Magbayad ka na lang. Ang dami mo pang alibay. No. Napakasimple lang. Kailan ka magbabayad? Huwag ka nang magbigay ng any alibay. Bakit Madam, ina-explain ko lang din I sa don't need ko, your no? explanation kailan ka magbabayad. Yun lang kasimple. Kung hindi nyo pala kailangan ng explanation ko. Ang point kasi, Miss Eliza, is the return of the money. Kasi kahit na Yes, gaano pa ka mag-explain, at the end of the day, it all boils down to the fact na meron kang transaksyon na hindi mo natugunan at natupad. Ma'am, attorney, ito nga po yung sinasabi ko. Yung kay Joseph Mario po, nag-reach out po kami sa kanya, yung pinsan ko, yung mother ko. Papunta po kami sa barangay nila. Siya po ang may ayaw. Siya po ang nananakot sa amin. Pinupost niya po ako ng kung ano-ano. Hindi daw totoo. Hindi daw totoo. Sa mother ko, sa anak ko. Okay. Meron pang iba na nasa video call natin. May Eliza, proof. meron pang Marie Chris Damian at saka si Jean Blaza. Opo, yung sa akin po, 27K nakuha niya. 27,000. 6K cash niya po. Opo, 6K cash niya po pinuntahan dito yan. Para Tapos saan? yung fortune kasi, fake booking din po, ma'am. Booking ng Fake booking. Fake, abroad din po. trabaho? Trabaho abroad din po. Okay. Ikaw na, Fake book. Sinendan din po ako ng fake. pinadalhan ka ng fake. Okay. So, nandito actually, no, dala ni Desa. Marie Chris, ano naman yun sa'yo? Magkano? Kasi ma'am, 100,000 po ma'am. Aray ko. Para saan? Sa San Latira po. Sa San Latira, bahay. Asang latira rin. Saan naman itong bahay na ito? Sa Maya Escapes Same po. property po, ma'am. Yung bahay na yon, ito rin yung sanglatira na dapat mapunta kay Desa. No? Pareho. Yes po. Opo, pareho po. Yes po. Kasi actually po ma'am, ganito po ma'am yun eh. April 18, nagpunta kami sa bahay ni Eliza. Okay. Kasama ko yung asawa ko. Oo. Then, ngayon, ang sabi ko sa anak ko, huwag ka muna magbibigay sa kanya ng pera hanggat wala kami agreement. Ang nangyari po ma'am doon, nakapagbigay na pala yung anak ko sa kanya, idininay pa niya sa amin. Nagsabi lang yung anak ko na nakapagbigay na ng 100,000 kay Eliza. Ngayon, bumalik po kami kinabukasan din. Sabi ko sa kanya, magharap kami sa admin ng Amaya. Ang sabi niya, hindi daw po pwede. Ngayon, ginawa na po niya ng alibay lahat na
meron siyang pupuntahan, may ganun, may ganon. Ganon po yung sinabi niya sa akin. Then, nung nag-chat na po kami, sabi ko, Eli, gumawa ka ako ng kasulatan na katunayan na nakakuha ka sana ko ng 100,000. Oh, ito yun. Gumawa po siya ng naggumawa po siya ma'am ng handwritten na 100,000. Nasa akin po ma'am yan, sinend niya sa akin yun. Then nakalagay pa po doon, note, notary in public attorneys, gagawa siya ng kasulatan na katunayan na nakatanggap siya na sanla tira sa bahay ni Eliza. Okay. Eliza, anong masasabi mo? Yes, Sabi ma'am. mo walang ibang mga Attorney, nagrereklamo ganito, sa'yo. ang simple lang kasi ng problema, tapos hindi naman siya super big amount. Kumbaga, Paano naging simple, Eliza? 2 tao ang pinagsangla. Tita mo. Ma'am, ganito nga po. Doon na lang po tayo sa to settle the problem na lang po. Ano? Oo, yun. Yun naman pala eh. Yun naman pala eh. Ano, Akala yun ko naman mag-explain ka ulit eh. Ma'am, kasi gano'n na, ma'am, alam mo, actually, 2 times ako nagpunta sa NBI, ako mismo, at yung husband ko, pumunta kami sa NBI para makausap sila. So, kung wala akong balak i-settle, kami mismo, hindi kami pupunta doon. Kasi ma'am, yung bahay kasi na to, yung bahay na yung problema, ang gusto ko na lang sana, attorney, para wala nang problema, kasi ayaw din naman ibigay yung deed of sale sa akin ng first owner eh. Ibalik na lang yung 700,000, kahit wag na sa akin, sa mga tao na lang, may susobra pa ma'am sa akin. Kung may susobra pa sa 700,000 na yun. Let's do it one at a time, Eliza. Kailan mo babayaran yung 175,000 ko? Ganun lang kasimple. I did send it to you via bank transaction. Send it to me now. Kasi kayo nga tinutulungan nila. Ako na ganun din yung nangyari. Dear, sa ang akin, dami hindi mong ako alibi. tutulungan. We don't need Diba? your Hindi pa alibi. nga natin- I need the resolution now. Sabi niyo, ma'am, simple lang naman to, ma'am. Kaya simple nga lang po yung tanong namin, ma'am. Kailan lang daw po sila mababayaran? Yun nga, Miss Sherry, ano na lang, makikipag-usap ako, ayusin ko yung money ko sa first na bahay, which is 700,000. Acknowledge naman nila yan. Tapos kapag binigay sa akin, or kahit nga ibigay na sa kanila diretso eh. Pero yung kay Joseph Nario and sa ticket, kaya ko siyang i-pay. Ang point ko, simple lang. Magbayad ka sa akin, tapos ang usapan, kung hindi, ay magpakulong ka na lang. Actually, attorney, gusto ko po talaga, kung papapiliin niyo po ako kulong or bayad. Kulong na lang, ano? Kulong po Para kasi hindi na niya- nakita niyo, attorney, napakagaling magsinungaling, attorney. Pero hindi, Ang may galing proseso mag-alibay. naman talaga. But she has the right to pay me. So, if you cannot pay me now, magpakulong ka na. Police Corporal Brendon Toralba. Ano po ba ang magiging intervention through the CIDG nitong sangla tira na hindi natuloy at mukhang maraming tao ang nabiktima? Yes po ma'am, based po dun sa conversation ni complainant tsaka ni yung si Ma'am Eliza po. So, based dun sa mga sinabi po nila, so possible case for estafa, if mapatunayan po na in-induce na yung mga complainant regarding dun sa sanglatira. And if yung sa regarding dun sa refusal ng pag-pay niya, yun, isang element po yun na failure sa part niya na i-settle despite of repeated demands ng mga complainant. And then, yung isa pang tinitignan po natin dyan na possible case is yung if gumamit po siya ng mga falsified documents regarding po doon sa sanglatira. And then, yun nga po, yung sa alleged She did po, recruitment pa, attorney. may illegal recruitment pa ata, alleged illegal Yes, recruitment. merong recruitment. Dalawa yun, yung kay Jean at saka kay Joseph. Actually, attorney, nagbayad po siya kuno ng 200,000. Pero wala pong dumating. So, Kanino siya nagbayad? Sa akin po. So, I wanted to verify din po, mangingi po ako ng tulong sa inyo na kung ito ba ay AI or fake na payment. Dahil another kaso Nagbigay pa po ka yan. ng 200,000? May binayad ka ba, Eliza? So, ang gusto ko din pong ma-request po ay Oo. ma-verify po yan. Kasi kung wala fake namang po. pumasok. Kasi wala po talaga. Okay, And I did Eliza, verify my bank. Attorney. meron kang pag-transfer ng pera? Attorney, sa court ko na lang din sasagutin siguro yung Lagot ka dito, meron pang... Basta ako, Ang gulo po basta si ako, attorney, hindi na siya makawala sa kulungan. Ako, ko lang. Paano hindi makawala? Pumatay ba ako ng tao? Diyos ko. Pag may 5 counts ka ng estafa, dear, hindi ka na makakalaya. Anyway, 5 pataas. Attorney ka ba? di po ba, attorney? Eliza, Diyos ko, mabibigyan ka wala naman ng pa- pagkakataon na magpaliwanag din, pero ilagay Yes, na lang ma'am. natin ito sa maayos na
referral to the CIDG, Chairman Tirso Castillo ng Barangay Tanawan, Dingalan, Aurora. Kap, tanungin lang namin, ito bang si Eliza Lynn Dumaya ay isang residente po dyan sa inyo? Ang magulang po niyan, residente po ng Barangay Tanawan. Okay. Konsyal ko nga po yung tatay niyan eh. Okay. Buhat po na mag-asawa yan, nagtira na po sila sa Malayo, sa Cabanatuan City po. Okay. So, meron po bang mga kaso na hinarap or kinakaharap dyan itong si Eliza? Meron lang po nagbigay alam na yung sasakyan, inirkilan lang, hindi pa na ibabalik. Yun lang po. Sasakyan naman. Ibang usapan naman po yun. Parang Opo, na nirentahan nila na hindi pa na ibabalik. Yun lang po ang naging ang reklamo sa umabot barangay. dyan. Okay, ilang sasakyan po ito ang inirereklamo? Parang Bios po, 2 Bios lang, yun lang po. Dalawa. Kailan po ito, Kap? Kasi po mga 1 week pa lang po siguro, attorney. 1 week pa lang. Okay. Opo. Nandito kasi sa linya ngayon si Eliza. Mabuti na rin yung mabigyan natin siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Eliza, meron ka bang nirentahan na sasakyan na hindi mo pa naisusoli? Kaya ka naka-report sa barangay Hindi ng po ko- mama at papa mo? Hindi po nila ako ni-report doon. Actually, pumunta lang po sila doon para kausapin yung parents ko. Wala pong blatter na nangyari doon. Okay, Pero pero residente sa Cabanatuan po ako residente, hindi po doon. okay, pero meron ka bang kasi mukhang pinaghahanap yung sasakyan ngayon. Nasa iyo pa ba yung sasakyan o wala na? Wala po. Wala na. Nasaan na yung Wala sasakyan? po. Naisoli na ba? Pinasanla po sa akin yun actually. May proof po ako na pinasanla sa akin. Wag na. Sige. Opo. Ibang usapan naman yun. Wala dito yung Opo, complainant eh. opo. Okay, wala dito yung complainant. But in any case, and lahat ng ito ay mukhang kailangan harapin ni Eliza. No, hindi lang pala hindi lang pala attorney, itong ako mag-explain dalawang din sangla. ako, attorney, wala po akong, i-clear ko lang po sa kanila, wala po akong tinatakbuhan. Kahit nga po patay yung lolo ko, andito ako ngayon sa Cabanatuan. Actually, kasi nagpunta po ako sa NBI, nagpunta po ako sa attorney, nagpupunta po ako to settle the problem. Na yun lang naman po yung gusto ko. Wala If you're po akong settling the tinakbuhan sa problem, kanila. bakit hindi ka pumunta doon sa barangay 3 beses ni minsan Madam, hindi ka pumunta? walang sumon. Simple Walang lamang sumon. ang tanong ko Ano sa'yo. yung sumon? Last question, magbabayad ka ba ngayon o hindi? Walang sumon, hindi. Magbabayad ka ba ngayon o hindi? Simpleng-simple ang walang question ko. sumon. Darling, simple lang sabi mo ang problema, 'di ba? Simple lang ang tanong ko. Alam mong napakadali kong kausap. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, ni mura, ni sigaw, wala Madam. akong ginawa sa magbabayad ka Oo, ba or hindi? That Madam, is my ang last sabi ko, question. Madam, isi-settle ko sa first owner yung money para... Kasi siya Huwag mong naman- idamay siya si first naman owner. yung My nakaharang question, magbabayad ka ba today? Ma'am, ano na lang natin siya sa legal. Hindi ko kaya today. Hindi ko kaya siya today i-settle. Ano natin sa process. Kung hindi ka magbabayad today, ano yung pwede kong makuha sa'yo like property na katumbas ng 175,000. Like kung meron kang existing na fully paid na property, meron kang existing na Mukhang let's say appliances, sasakyan na Grabe katumbas ng naman ang judge yung 175,000 ko kasi attorney sa hindi na ako TV pa naniniwala na magbabayad ka kasi nga nagpadala na ako 3 beses sa barangay, nakahingi na ako ng certificate to file action para mademanda ka. Ni minsan hindi ka sumipot. Kaya hindi na ako maniniwala na magbabayad ka. Eliza, what remains actually as a fact is yung kailangan mong harapin itong lahat ng mga nagrereklamo laban sa iyo. So Attorney, whether or not ulit-ulit ko tatanggapin naman po nila sinasabi ang paliwanag mo ay nasa sa kanila yon kasi syempre sila ang gusto naman nila talaga ay maibalik ang pera. Sa pamamaraan na yon makakaiwas ka sa kaso kung Actually, sasakali. pinagbibigyan ko nga po Diba? si attorney ngayon dahil Oo. kung magbayad Pero, po siya, di po ba, mas less po yung kaso na haharapin niya. Pero hindi, kasi meron pa siyang sagutin kay Jean, kay Marie Chris, Yes. kay Joseph. Yes, ma'am. Hello po, ma'am. So, yung lahat ng yan, tutulungan na lang natin para mai-record, makapagbigay kayo ng salaysay ninyo sa CIDG kasi mukhang maraming kailangan harapin itong si Eliza. At Eliza,
at tama ka rin naman, doon mo ngayon ipaliwanag at ipagbigay alam kung paano mo ngayon matutugunan yung kanilang mga reklamo. Okay? Yes, attorney. Thank you. Oo. Thank you. Tapos, Eliza, ihanda mo na rin kung ano man ang pwede mong yung totohanan na maibenta or maisangla na magiging bahagi ng pagsisettle mo ng transaksyon sa kanila. At huli, sa panghuli ha, yung sasakyan, Eliza, mas delikado yun pag hindi mo na isoli because that's going to be carnapping. Okay? Actually, Dali ito po yung proof nung sa mga carnapping at nakuha ko na rin po lahat ng sanaysay ng mga nandyan po na about So, daw po sa hindi illegal naman pala recruitment. pinapasangla sa kanya. Ay, Yes Eliza, po. baka mamaya na May isangla mo police, na rin ano ito. na po yan. Actually, Naka-police attorney, ready blotter na for- ba? Yes po, ready for ano na po yan, kaso na po yan, may sanaysay Ilan na to, po ako ma'am? na kinuha po sa kanila. 2 tao po yan. Ngayon po ay... So, hindi pa pala na isusoli. Ala, Simple lang po, attorney. Nagtataka din po ako. Yan po, sa pwede ko po ba dyan kanya na hanggang ipaliwanag ngayon, yung di ba? side ko? Kasi po yan, attorney, may proof po ako na pinasanla po sa akin yung sasakyan. Kasama ko po yung husband ko, pinasanla po yung sasakyan. May mga proof din po ako na pinasanla niya yung sasakyan. Ngayon po, attorney, actually about sa car na yan, nag-email din ako sa inyo na nanghihingi ako ng help. Kasi kung pwede din, attorney, kung pwede din natin i-ano yung napagsanlaan ng sasakyan. kung pwede Napakagaling din mo natin naman. 2 sasakyan, nagpasangla sa'yo. Tapos nung ni-report sa sinangla, police? Binigay mo ba yung pera Attorney, na pinagsanglaan? Pinasangla, attorney, di ba? So, hindi sa'yo yes dapat po. mapunta yung pera. Yes po. Nasaan yung pera? Maisan po sa owner. Nasend mo sa owner. O sige. Opo. Pero ang owner ay may handa na ngayon na carnapping na ifa-file against you. So apparently, hindi niya nakuha. At attorney, actually, galing na nga rin kami sa HPG eh. May proof nga po Ito ako po, na 55,000 pinasan daw. na po Isang yung phone na po sasakyan. sa 40,000, kanya, isang isa pong 15. Ako, delikado. Ang galing nga po, Sige, attorney. umayos Hindi po ka ba? na lang, Grabe. Eliza. Pasana. No, Matugunan mo yung attorney. Eliza. Oo. Hindi niyo po pwedeng i-flash yung pinagsanlaan po ng sasakyan para po ma-alerto siya, ganun. Hindi niyo po i-flash sa television. Ma-alerto siya na ano? Hindi naman galing siya mo yung mag-alibay. complainant. Wala eh. akong masabi. Pumunta ka dito para ikaw ang maging complainant. Ha? We end it here so that makapunta na tayo kay Police Corporal Brandon Toralba. I wouldn't put it past also you kung gusto mo itong sa NBI kasi kung malawak ang range ng mga reklamo, baka hindi lang ito sa Region 3 kasi. Sasamahan po namin kayo sa CIDG para makapagsampa po ng kaso. Yung iba pa pong victim like sila Sir Joseph, Ma'am Marie Chris, Ma'am Jean, mag-uusap pa rin po tayo kaya wag niyo pong bibitawan yung linya, ma'am. Oo. Okay. Mga ma'am, so, sir. ganun na lang muna siguro at good luck na lang kay Eliza. Sana nga ay mabigyan mo ito ng tamang pagtugon para mawala yung mga obligasyon mo sa mga taong ito. Okay? Madami. Salamat po, Ma'am Dessa. And Ma'am Eliza, maraming salamat po. Magandang hapon po.